Magandang araw po, Pinnacle Village. Ako po si Pastor Marlin at sa araw po na ito, atin pong pagpapatuloy ang usapin patungkol po sa Upside Down Kingdom sa kaharian po ng Diyos. Atin pong tinatalakay ang panalangin at or what we call praying the kingdom way. And the past 2 Sundays, we went back to the will of God because Jesus taught us to pray, Thy will be done. Sa 2 linggo po na yon ating inunawa at tayo po'y naglakbay kung paano ho natin mauunawaan o mararanasan ho ang kalooban po ng Diyos. We were reminded of the 3 levels of God's will. This is what we call the sovereign will or the foundational will, which reminds us that He is sovereign and that we cannot fully understand in our finite mind the will of God. But second, we're reminded that there is what we call the scriptural will, na meron pong kalooban po ang Diyos na Kanya pong nire-reveal dito ho sa pamamagitan ho ng Kanya hong mga salita. That's why the Bible is a gift to us. The third is specific will o yung kalooban po ng Diyos pagdating po sa personal na buhay ng bawat isa po sa atin. At sa atin hong pagtalakay ng specific will, pinaalala po ni Pastor Sharu at 3 bagay na makakatulong kung paano natin maunawaan o paano ho natin sisiyasatin ang kalooban po ng Diyos. Ang una po is what we call the internal witness o kung paano po ang banal na spirito ay tumutulong upang ma-reveal po ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin. Ang ikalawa po is the word witness o ito po yung scriptures nga po o ang salita ng Diyos na gumagabay sa atin pong paglalakbay. At ang ikatlo po is the external witness o yung tanikala po ng mga bagay na pinapahintulot ng Diyos sa ating buhay that is confirmed also by the people around us or what we call the godly counsel. Kami po na inyong mga pastor ay patuloy na nananalangin na ang mga bagay ho na ito ay makatulong po sa atin sa patuloy nating pagsiyasat at pamumuhay sa gitna po ng kalooban po ng Diyos. And of course, as we pray in the words of Jesus, Thy will be done on earth as it is in heaven. Sa araw po na ito, atin pong ipagpapatuloy ng mas malalim ang usapin tungkol sa specific will at dito rin ho tayo magtatapos because we felt that this is also something that we have to journey through. At sa araw po na ito, sa atin pong i-conclude ito pong mini-series sa pagsiyasat po ng kalooban po ng Diyos because specific will that we talked about last week is usually pertains to our decision making, but maybe some of us is asking the specific will of God when we are going through suffering, trials, and predicaments. Isa nga ho sa binahagi po ni Pastor Alex sa atin hong pastor's discussion ay ito pong survey na pinost po ng grupo po ni George Barna na kilala po pagdating sa mga surveys that's related to faith. Isang tanong po ang tinanong ho nila sa mga tao, kung meron daw pong isang bagay na tatanungin tayo sa Diyos, if there's one question that we will ask God and we know that He will answer us, what would we ask? Ano daw po yung itatanong mo? Na isang tanong sa Diyos na siguradong sasagot siya. At isa ho sa surprising result ng poll po na ito, ng survey na ito, that if there's one issue in people's minds that they want answer from God, is this question. Why is there suffering in this world? Bakit may paghinagpis at may pagsubok sa daigdig po na ito? Siguro ang iba ho sa atin, it's not just in the poll, but even to you, as we went through the last 2 Sundays, finding and seeking the will of God, isa rin ho ito sa dala po ninyo sa inyong mga puso. Mga tanong tulad ng kalooban ba ng Diyos na magkasakit ako? Kalooban ba ng Diyos na mahirapan ako? Kalooban ba ng Diyos na magkasakit ang mga anak ko o ang mahal ko sa buhay? Kalooban ba niya na mawalan ako ng trabaho? Kalooban ba niya na magkahiwalay kaming mag-asawa o maghiwalay ang mga magulang ko? Kalooban ba niya na maabuso at mapagsamantalahan ako ng iba? Before we continue, would like to take this time to remind us, friends, that God is sovereign above all, and we also, as human beings, have finite mind. Limitado ho ang ating kaunawaan patungkol ho sa mga bagay at maaring may mga bagay na hindi pa rin natin masasagot. But if there's one thing that the Bible and the will of God reminds us is this: we can trust the heart of God, especially in the midst of suffering. Because time will come that we will understand everything. But now that we are in the middle of it,
we have to trust God's ways and His purposes. Pinaalala nga rin ho ito ni Pablo sa mga taga-Korinto sa unang Korinto 13:12. Sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin. Ngunit darating ang araw na magiging malinaw na ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon, ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat, tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Friends, as we begin, it's important for us to understand what suffering means upang unawa patungkol po dito ho sa mga pagsubok na dinadanas natin bilang tao. Because the truth is this, in this world, there are several definitions or what we call world views on suffering. Iba-iba ho ang pananaw ng daigdig patungkol ho sa pagdurusa. Ang ilan po ay nagsasabi na ang pagdurusa, ang problema, ilusyon lang yan, di yan totoo. Ang iba naman po ay nagsasabi na mabuti pang magdusa ka ngayon, kesa naman sa kabilang buhay ka magdusa. O kaya naman, ang iba ho ay naniniwala na ang pagdurusa ay para lang sa mga immoral o makasalanan. Pero ngayon po ay tingnan natin at unawain po natin ang kaunawaan po ng Biblia, the kingdom view on suffering. Because as what Paul reminds in the Church of Ephesus, we need to renew our minds so that we can see the perfect will of God. Friends, let's begin here. If there's one truth that the Bible say about suffering is this, ang pagdurusa po ay hindi ninais ng Diyos para sa tao. Inihahayag po ng kasulatan na ang lahat ng nilikha ng Diyos, maging hanggang sa kasalukuyan, ang patuloy niyang ginagawa para sa atin ay para sa ikabubuti. Hindi din po itinatanggi ng Biblia na pinapahintulot ng Diyos ang pagsubok. In His sovereign will, God allows suffering to happen, but He did not create suffering. Mahalagang maunawaan po ng bawat isa sa atin na tayo'y nabubuhay na at ipinanganak sa isang daigdig na puno ng paghihirap. Ito po ay naging bunga mula ng ang Diyos ay tinalikuran ng tao o ang tao ho ay tumalikod po sa Diyos. That is what we call the big sin, the turning away from God. Timothy Keller said this in the book Walking with God Through Pain and Suffering. He said, Genesis 3 shows us the origin of the world's darkness and how it unfolded out of our refusal to let God be our Lord and King. When we turned from God and lost that relationship, all other relationships fell apart because we rejected His authority. Everything about the world, our hearts, emotions, bodies, relationship with people, and even our relationship with nature itself stopped working the way it should. Pinaalala po ng Biblia ang Roma 6:23, sapagkat kamatayan and pertaining to death, it is the separation of God to man. It is being separated in spirit and in body. Yan ho ang naging kabayaran ng kasalanan. Romans 6:23, the payoff of sin, turning away from God, is death, or what we call separation. At dahil po nagkaroon ng pagkakahiwalay sa kalooban at plano at puso ng Diyos, ay nakaranas ho ang tao ng pagdurusa. Meron hong iba't ibang klase ho ng pagdurusa na pinagdadaanan ng tao sa daigdig na ito. Daanan lang ho natin ng mabilis. Ang una is the suffering that we bring on ourselves o pagsubok o pagdurusa na bunga ng pagkakamali. It's a consequence of a wrong decision. Isa nga pong illustration ni Pastor Gina sa atin pong pastor's discussion ay yung sinasabi po nating natural law. Because in this world, meron po talagang isang katotohanan na likas sa lahat. It means that wherever you are, anuman ang relihiyon mo, anuman ang kultura mo, anuman ang lokasyon mo, naaangkop ito sa'yo. One example here is the law of gravity. Pag tumalon ka, ay hindi ka lilipad unless nasa space ka. But here on earth, when you jump and you go against gravity, you will fall. Ang batas na ito or ang natural law ay paalala po na may order po ang pagkakalikha ng daigdig. At every time we go against that order, there will be consequences. Kumbaga po, sinabi ng Biblia, ang iyong itinanim ay iyo ring aanihin. Ang ikalawang uri po ng pagsubok ay pagsubok na idinulot ng iba or suffering that others bring on us. If the first one is a consequence of a wrong decision, here we see na tayo po ang naging collateral damage ng maling decision po ng iba.
Ang ikatlo naman po na klase ng pagsubok ay pagsubok na hindi natin maunawaan. Para pong si Job, kung naalala po ninyo, he's been following the will of God. He's been seeking the will of God. He's living a righteous life. Pero nung ginawa po niya yun ay lalo siyang tinamaan at pinahintulot ng Diyos ang mga problema sa buhay niya, kaliwa at kanan. Sometimes we're also clueless because when we were born, it has already been a challenge for us. Isa nga pong binahagi sa 1 ay yung 1 hanggang 3 na may isa pong bulag na lalaki po na tinanong ng mga disipulo, Panginoong Jesus, bakit po siya bulag? Nagkasala po ba ang kanyang mga magulang o nagkasala po ba siya? At ang sinagot ni Jesus sa kanila, hindi siya pinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nagyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Siguro po habang pinakikinggan natin ang 3 klase ng mga pagsubok, you could say that you have experienced 1 of 3 or even all of these things in your lifetime. Because the truth is this, friends, we are not exempted from any of it. Kahit ang mga yaon na tinawag at sumusunod sa Panginoong Hesus ay hindi po exempted sa mga bagay po na ito. Pero napakahalagang maunawaan po natin na nangyayari po ang mga ito lalo ho sa atin that we have chosen to follow the will of God, not because God is condemning us of our sin. If you remember in Romans 8:1, we are reminded by Paul that there is no more condemnation for those who are in Christ. But friends, it's also true that in the Bible, Jesus himself never denied suffering. Hindi po itinanggi ni Jesus ang pagdurusa ng tao. Ito pa nga po ang naging paalala niya para sa kanyang mga disipulo para magkaroon sila ng tunay na kapayapaan. Juan 16:33. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. In this world, there will be trouble. The upside-down kingdom perspective about suffering is not to deny it, but God's will for us in the midst of suffering is that He will be able to defeat every kind of suffering there is. Ang nais ng Diyos at kalooban ng Diyos ay ganap tayong tubusin, hindi lang po sa paghihirap ng lupa, kundi maging pansawalang hanggan. Juan 16:33, ituloy po natin ang sinabi ni Jesus, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Take heart, for I have overcome the world. A beautiful quote shared by Pastor Bea by Adam Hamilton. He said, Christianity does not promise that we will not suffer, but it does promise that suffering will never have the final word. Again, Christianity does not promise that we will not suffer, but it does promise that suffering will never be the final word. Friends, it is God's will not to deny but that we may defeat suffering. Naharapin po natin ang pagsubok. That we face it the way that God wants us to face it, to be overcomers and conquerors, even in the midst of it. Look at what Charles Swindoll said. Sabi po niya, life is 10% what happens to us and 90% of how we react to it. Naalala ko nga po itong illustration patungkol po sa mga ingredients ng pagluluto. Halimbawa po ang itlog, kapag siya po ay pinakuluan, ang itlog po ay tumitigas, kaya nga po hard-boiled egg. Ang tubig, pag pinakuluan mo sa apoy, nag-e-evaporate po siya, kaya kumukonti yung tubig eh. Pero ang ikatlo pong example po, para sa mahilig sa kape, alam niyo po ito, kapag ang kape po, ang coffee beans po ay dumaan po sa fire, ay mas lalo po itong sumasarap. Ang kalooban po ng ating Ama sa Langit ay turuan ang kanyang mga anak kung papaano tumugon sa gitna ng pagdurusa. Not to be hardened, not to evaporate, but to be more aromatic and more beautiful, even in the midst of it. Kahit sa panalangin, yan po ang tinuro ni Jesus sa atin. Jesus is very aware that the human heart's tendency is to react and to conform to the world. That's why no wonder why Jesus began his prayer with the petitions that are centered to the Heavenly Father. Mateo 6:10-10, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong ngalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.
Ang panalangin po ng mga petisyong ito, to pray thy will be done, reorient our hearts to the perspective of God towards suffering. This helps us to not be reactive to suffering, but to respond the kingdom way in the midst of it. Dahil po sa panalangin ito, natututo ang puso na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ayon sa nakikita ng mata o nararanasan ng katawan. Friends, without these petitions, it will be a struggle to even pray. Tama po ba? Sa katunayan, kung magiging tapat lang tayo sa ating mga sarili, pag dumadaan ho tayo sa pagsubok, hindi po ba't nagtatampo at nagagalit tayo sa Diyos? Kaya nga minsan napakahirap pong manalangin kapag dumadaan ka sa pagsubok. Dahil alam po natin na hindi po magiging madali ang pagsiyasat ng kalooban po ng Diyos. But look at this, friends. We are reminded that we must pray hardest when it's hardest to pray. We must pray hardest when it's hardest to pray. Prayer should be the first line of defense in our lives. That's why as a church, isang bagay na nilalaban ho natin bilang iglesia ay powerhouse. Kaya kung manggagawa ka, alam niyo po ito. Na minsan kahit ang dami mo pang kailangang ayusin on a Sunday, you have to stop and pray. Sa Solar G po, you have a lot of schedule ahead of you, but you have to stop for 30 minutes to meditate on the Word and to ask for God's heart. We have our ANH expressions because our prayer is that we become a praying village, not only in the midst of suffering, but also to make prayer the first line of defense. Oswald Chambers said this beautifully. We tend to pray and use prayer as the last resort, but God wants it to be the first line of defense. We pray when there's nothing else we can do, but God wants us to pray before we do anything at all. Sa ating mga altos, recently nanood tayo sa iba't ibang local village natin ng pelikulang The Forge. Kung naalala nyo, yung prayer warrior na si Miss Clara, anong pinaalala po niya? Prayer shouldn't be the spare tire. Prayer should be the steering wheel. Tinuruan po tayo ng Panginoong Hesus na hilingin sa Kanya na ang kalooban po niya ay mapunta ho sa lupa gaya ng sa langit. Dahil ang panalangin ito'y nagtuturo, una sa lahat, na maging totoo tayo sa Panginoon. This prayer is teaching us to be honest before God, to respond in suffering with honesty. Do you remember Matthew 6:7-8? Pinaalala ho sa atin ito when we talked about the posture of prayer. Basahin po natin. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na walang kabuluhan, tulad na ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Huwag niyo silang gayahin, dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang inyong kailangan bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Friends, God is not after our beautiful words when we pray. What God is after in prayer is our honesty before Him. Whenever we pray, thy will be done, we are admitting to the Lord that we have a will for ourselves. Hindi mo nating masasabing your will be done if we also do not acknowledge that I have a will for myself. And as we pray this, we are honestly asking God, Lord, this is my will and I want your will to intervene. Ito po ang pinaalala ni Jesus nung siya po ay nananalangin sa Garden of Gethsemane. It is one of the hardest prayer that Jesus had to utter because Jesus, though He was praying not as I will, but as you will, Jesus was struggling. Nahirapan po ang Panginoong Jesus. Punong-puno ho siya ng paghinagpis. Jesus was overwhelmed. In fact, this is one of those times when Jesus even asked His disciples to pray with Him, kaya lang nga po inaantok sila. It's a crucial prayer, but the body is actually weak. Pero tingnan po natin ito, Mateo 26:36-38. Pagkatapos pumunta si Jesus kasama ang mga tagasunod niya sa lugar na kung tawagin ay Gethsemane. Pagdating nila roon, sinabi sa kanya, maupo muna kayo rito, pupunta ako banda roon upang manalangin. Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedee. Nagsimulang mabagabag at maghinagpis ng lubos si Jesus at sinabi niya sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan, dito lang kayo at magpuyat. In His suffering, Jesus did not babble to the Father to get away from suffering. Pero sa kabila ng paghinagpis, naging tapat po siya sa Diyos Ama.
tungkol sa tunay niyang nararamdaman na may takot, na may paghinagpis, na may pangamba. Hindi nga lang ho isang beses sinabi ni Jesus ito, 3 beses po niya itong binanggit sa panalangin. Verse 39, lumayo siya ng kaunti, lumuhod at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo na sana sa akin ang paghihirap na darating. In verse 42, he acknowledged it again, Ama ko, kung kinakailangan daanan ko ang paghihirap na ito. Jesus knew that there has to be suffering involved. In verse 44, lumayo ulit si Jesus sa 3 pagkakataon at nanalangin tulad ng nauna niyang panalangin. Napakaganda po ng binahagi po ni Pastor Angela, a quote from John Mark Comer. There is a place for protest, questions, and even anger in prayer. Prayer isn't a place to be good. It is a place to be honest. After all, God already knows every single thing you think and feel. It's futile to pretend with God. He wants us to express the full bandwidth of our emotions, good, bad, ugly to Him. No filter. He invites us to meet Him in our suffering. So go to the place of pain in your life, and friends, you will find that God is there waiting. Pwede ho tayong maging tapat sa Diyos sa ating mga kalooban. At kahit na minsan ang kaloobang ito ay hindi na ayon sa kalooban niya, ay hindi niya po tayo uusigin. God is aware of our imperfect will. Hindi po siya nagugulat pag tinatanong natin siya. Hindi po siya nagugulat kapag nagda-doubt po tayo sa Kanya. Hindi po siya nagugulat kapag tayo po ay nagko-complain sa pamamaraan niya. God is perfectly aware of our brokenness, our doubts, and our complaints. But friends, in the midst of all of this, the will of God is to align our imperfect will to His perfect will. Ang paalala po ng awit 34:18, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Pag tayo po ay tapat na umaamin sa Diyos ng ating mga kasalanan. Panginoon, sinunod ko yung kalooban ko ngayon. Ito po, nararanasan ko ang pagsubok dahil may consequence sa mga maling ginawa ko. Lord, thy will be done. Kalooban ninyo ang mangyari. Kapag tayo po ay naging tapat sa Panginoon, sa atin pong mga sentimiento, even in our complaints, when we ask God, Lord, I've been seeking and following your will, but why are you allowing this suffering in my life? And we pray, Lord, thy will be done. Dahil kung meron pong isang pinaalala ang Biblia kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, unang Pedro 5:7. In 1 Peter 5:7, the Bible reminds us to cast all our cares, all our worries, all our anxieties, all our concerns, once and for all on Him. Because He cares about you with the deepest affection and watches over you very carefully. Ang salita pong cast ay nagmula po sa Griegong salitang epiripto, ng ibig sabihin is to throw on, ihagis, to throw it on God without hesitation. Friends, when you're going through this, going through suffering, the Bible reminds us to throw it on God and process your pain and let Him see you through. Sa Tagalog po ang unang Pedro 5:7, ito po ang translation. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat. Hindi lang po magagandang bagay sa buhay, pero lalo higit po ang mga pagsubok at mabigat na pinagdadaanan. Bakit mahalaga po na harapin natin ang pagsubok na may panalangin, thy will be done? Because it helps us to humble ourselves, to surrender to the will of God, na ipakumbaba po ang ating mga sarili sa kalooban po niya. Sa henerasyon pong ito, meron po tayong tinatawag na principle or concept na ang term po ay quiet quitting. Usually, naririnig po ito sa mga workplace at pag estudyante ka, naririnig mo rin to sa school. Time Magazine defines it this way. It is a concept of no longer going above and beyond, but instead doing what their job description requires of them and only that. Ito pong quiet quitting, hindi lang siya applicable sa trabaho o pag-aaral, kahit sa relasyon. Kasi ito po ang totoo, when relationships get hard, some would say this, or some would quiet quit because of entitlement. People would say, hindi ko deserve ito.
Sobra-sobra na. O kaya naman po, we quiet quit because we want to prevent further damage. Sobra na yung aking pinagdaanan. I've had enough. Ayoko na. Friends, isn't this true that this concept is not just for relationships, workplace, and school, but into life in general, it is applicable? Because when life becomes unpleasing and troublesome, kapag mahirap na po ang ating pinagdadaanan, parang nawawalan ho tayo ng gana sa buhay. We become indifferent and we quietly raise the white flag of surrender. Kaya napakahalagang ipanalangin ho itong thy will be done. Because it means that we are not surrendering from God, but we are to surrender to God. To pray this is to not quiet quit in life. Ang panalangin po ito ay hindi panalangin nagsasabing, thy will be done, Lord. Bahala ka na, ayoko na. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin sa buhay ko. Wala na akong pakialam. Pero ang panalangin po ito, thy will be done, ay pagsasabing, Panginoon, ibinababa ko ang aking sarili. Kahit na tingin ko hindi komportable, kahit na tingin ko hindi ito yung kailangan ko ngayon, pero binababa ko ang aking sarili para sa iyong kapamamaraanan at sa iyong mga plano. It's to say, ikaw nang bahala, Lord. Nagtitiwala ako sa iyo. I trust you dahil ang plano mo ay mas maganda kaysa sa akin. And to pray this prayer takes humility. Ito po ay nangangailangan ng labis na pagbaba ng loob sa Diyos because we cannot trust God's ways if we think that our ways are better than His. We cannot surrender to the will of God if we think na mas kailangan natin o mas deserve natin ang isang bagay beyond who we are, what we are, and what we're going through. Kaya nga po yung tinatawag na entitlement ang isa sa mga nagiging concern pagdating daw po sa workplace o sa eskwelahan. But friends, isn't it also true that there is what we call spiritual entitlement? Look at this. Going back to Timothy Keller, he said, the presumption of spiritual entitlement dooms its bearers to a life of confusion when things in life inevitably go wrong. When we stand back to consider the premise that God owes us a good life, it is clearly unwarranted. If there really is an infinitely glorious God, why should the universe revolve around us rather than around Him? Perhaps the real puzzle is this. Listen, friends. Why, in the light of our behavior as human race, the sin and the rebellion of our hearts, does God still allow blessings and happiness to take place? Lagi po nating naririnig na ang pagsubok ay regalo ng Diyos sa atin. Dahil ang pagsubok ay ginagamit kahit nga po ang sakit, di ba po? Pag nasasaktan ng katawan ng tao, tulong po yan. Kaya there's a book that you call The Gift of Pain because in the medical field, pag nasasaktan ka, you are being prevented for further damage. But also in the spirit, pain can also be good. But even before we jump into that conclusion, we have to remember that before we say that pain is good, it has to take humility from us. It takes humility, kailangan bumaba ang ating loob para lalo tayong tumugon ng may kagalakan. Kung walang pagpapakumbaba sa Panginoon, napakahirap magpasalamat. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok, kung wala pagpapakumbaba, maiisip natin that we don't deserve this and we want to quit. Friends, it takes humility to acknowledge that our will is not the best before we can accept that God's will is the best for us. Ito po ay isang bagay na matututunan natin kay Pablo. Nung siya po ay dumadaan sa pagsubok, dun po sa tinatawag niya pong thorn in the flesh. Isa po sa pinaalala po niya, he began the statements and concluded the statements about this suffering with humility. 2 Korinto 12:7-9, para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamanghamanghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki
ang aking mga kahinaan nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Pastor Josh shared a beautiful insight saying that God will give His children the grace to bear pain. Ang tulong ng Diyos ay hindi ho natin makikita dito sa kwento ni Pablo nang inalis ho niya ito hong paghihirap ni Pablo. Pero ang tulong ng Diyos ay nakita nang binigyan ng Diyos si Pablo ng lakas upang hindi sumuko. Jesus had this too in the Garden of Gethsemane as Luke gave us a glimpse of what happened while Jesus was praying. Lucas 22:4, sinabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. In verse 43, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Friends, the power of prayer is not just when our circumstances change, because truthfully, there are times that God's miracle take place in our lives. But friends, the power of prayer happens most especially when our hearts are changed. That includes our hearts being strengthened to endure pain. We must continue to pray, Thy will be done on earth as it is in heaven, until our hearts learn to be grateful in all circumstances. Kailangan ho nating matutong manalangin patuloy hanggang sa ang ating mga puso ay matutong magpasalamat at magdesisyong hindi ako susuko sa kabila ng aking pinagdadaanan. Kaya nga si Pablo, binanggit niya rin ho ito sa Church of Thessalonica, 1 Thessalonians, unang Thessalonica 5:16-18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikiisa kay Kristo Jesus. Mahalaga pong panalangin ang Thy will be done, ang kalooban ng Diyos na mangyari, lalo pag tayo ho ay dumadaan sa pagsubok. Dahil natututo ho tayong magpakumbaba, pero sa pamamagitan din nito ay natuturuan po tayong magtiwala sa pag-asa na ang Diyos lang ho ang makapagbibigay. To continually remind us to depend on the hopeful confidence that's found in God alone. May isang verse po na binanggit si Pastor Sharu, nabalikan din ho natin ito noong mga nakaraang buwan. Pero magandang maapaalala po sa atin ng Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Palagi natin naririnig ito, paminsan po ay kinuquote po natin ito, but it's important for us to look at it, maybe at this point of time, to painfully do it in an elementary manner para makita ho natin ang tunay na sinasabi po nito. Let's look at it statement by statement. Please bear with me. Statement 1. Pinapaalala ho sa atin that this is something that we know. Hindi lang ho ito isang bagay po na inaasahan po natin, isang bagay na alam po natin. Kaya po, isa pong regalo ng Biblia, kahit hindi natin lubusang maunawaan ang kalooban po ng Diyos, ipinapakita po nito ang mga bagay na pwede ho nating malaman. That the scriptural will anchors us to God's truth. It prevents us from being too emotional with our decisions, especially during difficult times. Friends, we know through it. Ang salita po ng Diyos ay tulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa ating daan. Awit 119. Though we may not fully understand the entirety of God's sovereign will, the Bible reveals and testifies that His will is always the best. We know it. It's not something hidden from us. Ang ikalawa po, hindi po sinabi ni Pablo na ang Diyos ay nanonood lang sa atin para ang mga bagay na ito ay mangyari. Ang sinasabi po ni Pablo is, God causes things to work together. And when He say He's working things together, He's not removing other things. It does not say some things. What it says is that God causes all things, lahat po ng bagay. This does not say that all things are good. Kaya nga po lahat ng bagay, kahit ang mga masasama ay bahagi po nito. It says that they work together for good. Dahil ito po ang totoo.
Suffering is not good. Murder is not good. Kidnappings are not good. Suicide is not good. Ang mga sakit katulad ho ng cancer, hindi po yan mabuti. Tragedies in our life, as our family, in our families, they're not good. But friends, the Bible reminds us that God causes all things to work together for good. If there's one thing that's true here in this statement is that God is working out His goodwill, not despite of suffering, pain, health concerns, or broken hearts, but God's will is working out His good through them. Siguro ang tanong ay paano po ba nangyayari yan? Paano ko ba masasabi na may ginagawa nga ang Diyos? Tingnan po natin ang ilang mga bagay very quickly. Una po, suffering transforms our attitude towards ourselves. Kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, nag-iiba rin po ang ating pananaw pagdating sa bagay na kaya nating gawin at hindi natin kayang gawin. Ikalawa po, pag tayo ay dumadaan sa pagsubok, nagkakaroon po tayo ng ibang kahulugan pagdating sa buhay na mabuti. We realize what really makes a good life. Natututo nating i-assess ang ating mga sarili kung paano ho nating binibigyan ng definisyon ang pera, ang career, ang health, pati ang ating mga relasyon sa ating paligid. The reversal can be unique opportunity to invest more to the hope and the meaning that we can find in God. Ang ikatlo po, dahil sa pagsubok, nagkakaroon po ng mas matibay na relasyon sa Diyos. Sabi nga po ni C.S. Lewis, isa sa pinaka-popular po na kasabihan niya patungkol ho sa pain o sa suffering. He said, God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pain. Hindi po ba totoo na kapag tayo dumadaan sa pagsubok, ito po ang sumasala ng mga impurities ng ating pananampalataya. Kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, yan din ho ang mga panahong tinatanong tayo ng Diyos. Kaya ka ba nakipagrelasyon sa akin at tumuon sa akin para iserve mo ako o paglingkuran mo ako o para paglingkuran kita? Iyan din yung mga panahon na tinatanong tayo ng Diyos. Kaya mo ba ako minamahal dahil sa mga bagay na binibigay ko o minamahal mo ako dahil sa akin? At ang huli, ang pagsubok ay tumutulong sa atin upang matutunan nating makita at matulungan ng mas mabuti ang iba. Sabi nga po ni Timothy Keller, when we have suffered, we become more tender-hearted and able to help others in suffering. Suffering creates wisdom in people. Because of suffering, we are taught to see and help others better. Ito rin ang naging paalala ni Pablo sa 2 Korinto. Sabi po niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinapalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Jesus, ganun din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Pinapahintulot po ng Diyos ang pagsubok kahit sa mabubuting tao, kahit sa mga mananampalataya. Hindi po para parusahan po tayo, pero para lalo ho tayong maging katulad sa wangis niya. Pinapadaan niya ho tayo paminsan sa pagsubok, hindi ho dahil gusto niya tayong parusahan. Pero dahil tayo bilang mga tao ay limitado at paminsan nagkakamali pa rin sa Diyos. Kaya't ang pagsubok ay dumadating hindi para parusahan, kundi para disiplinahin tayo ng Diyos. Naalala po niyo ang Hebreo 12. Sabi po, tiisin ninyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Friends, in all things, God works together for good. Good doesn't mean trouble-free life. Good in the Bible means being more like Jesus. Kaya yan din po ang dahilan kung bakit pwede tayong magalak sa gitna ng paghihirap. Paalala ng Roma 5:3-5 at nagagalak din tayo kahit dumaranas tayo ng paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos at hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa. Ang isa pa pong pinapaalala ng Romans 8:28,
It's not saying that God will work and cause all things together for everyone. Things are gonna work together for those who love God. Pakinggan nyo lamang po itong illustration po na ito. Minsan po, ang mga bagay sa buhay ay hindi po nagiging mabuti. Hindi naman dahil hindi gumagalaw ang Diyos. Pero dahil nagdesisyon po tayo na gawin ng mga bagay na hindi po natin dapat ginagawa. Halimbawa po, kapag may cellphone ka, di ba po minsan ganyan ang nangyayari. Akala mo sira yung cellphone. Pero sa totoo lang, nag-malfunction kasi may ginagawa ka na hindi dapat yun ang gagawin ng gadget na yun. O kaya naman, you're not able to tap the full potential of that device because you did not read the user manual. When the user manual is saying to plug it so that it works better, you have to plug it to its source so that it will not low bat. Kaya nga po, yun yung basic principle, di ba po? And friends, it's also like that for us. If there's one thing that the Bible reveals to us is this: we will experience the full potential of life when we choose to love God and turn to God again, to devote our lives to God and to love Him. We will experience God's work happening in our lives. This is an invitation to love God and to turn again to Him. Ito'y paalala hindi po para magkaroon ng dibisyon, kundi ipaalala po sa atin na tayo pong lahat ay imbitado hong tumuon sa pag-ibig ng Diyos upang sa ating pagtuon at sa ating pagtanggap ay maranasan natin ang magandang buhay na nilaan niya para sa mga yaong nagmamahal sa Kanya. And finally, Romans 8:28 does not say that what we plan will happen. What it says is that God's plan and purpose will happen. Alam niyo po sa lahat ng 6 na statements na yan, kung may isang buhay sa Biblia that reflects all these statements is actually the story of Joseph. Hindi ho natin madadaanan ng lahat ng detalye sa buhay po ni Joseph, pero matatagpuan nyo ito sa Genesis 37 hanggang 70, Genesis 37 to 50, and we hope that in your personal time, you can meditate as well on these chapters. So to give us a summary of Joseph's life, si Jose po ay paboritong anak ni Jacob, isa ho sa mga patriarka po ng pananampalataya. At siya po, dahil po sa inggit ng kanyang mga kapatid, ay pinagbili sa Ehipto at naging alipin sa Ehipto. Siya po ay nakulong dahil sa maling bintang, pero after many years po, ay nagkaroon po siya ng redemption, nagkaroon po siya ng pagkakataong ipaliwanag ang panaginip ni Paraon, at siya po dahil dito ay naging pangalawang pinuno ng Ehipto. Ipinagkatiwala po sa kanya ng Paraon ang paghahanda ng bansa sa panahon ng taggutom. At nung panahon po na yon, ang Diyos po ay kasama ni Jose. At tiniyak na magkakaroon ho ng sapat na pagkain para sa Ehipto at hindi nga lang po para sa Ehipto, maging sa mga kapatid ni Jose at sa kanyang pamilya na nagkanuno sa kanya. Friends, after being reconciled with his brothers, Joseph's father and brothers settled in Egypt, ensuring their survival during the famine. At nung namatay po si Jacob, ay nilapitan po siya ng mga kapatid niya to face a very difficult conversation. In Genesis 50:18 to 20, basahin lang po muna natin sa Tagalog. Hindi nagtagal, pumunta mismo ang mga kapatid niya sa kanya at pagdating nila ay nagpatira pa sila sa harapan niya bilang paggalang. Pagkatapos ay sinabi nila, "Handa kaming maging alipin mo." Pero sumagot si Jose sa kanila, "Huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos? Totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero pinlano ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan. In English, you intended to harm me, but God intended it for good." One thing that we will see here is this: God's specialty is not just creating good, but God's specialty is actually turning bad things to good. Ang paalala ho ng buhay ni Jose ay ito: hindi po itinatanggi ng Diyos ang kasamaang naidudulot at dinulot sa ating buhay. Pero ang paalala ng buhay ni Jose ay kikilos ang Diyos upang ang mga pagsubok at suliraning ito'y maging para sa kabutihan at para sa kaluwalhatian niya. We are reminded that God will work and turn things for good, and He will continue to work until it is complete.
Pinaalala ni Pablo sa Filipos 1:6 na titiyak kung ipagpapatuloy ng Diyos ang mabubuting gawain na isinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Friends, as long as we are here on earth, hanggat tayo'y nabubuhay, ang atin hong relasyon sa Diyos ay proseso at sa prosesong iyon, kumikilos at gumagalaw po ang Diyos. We must trust and not give up. Hiramin ko po ang sinabi po ni Steve Jobs at dagdagan po natin. Sabi po niya, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust how God will connect the dots in your future. Joseph was able to connect the dots looking back. Naunawaan niya po kung ba't pinahintulot ng Diyos ang mga problema at pagsubok na kanyang pinagdaanan. Naunawaan niya po na hindi lang ito para iligtas siya o para mas maging mabuti siya. Pero naunawaan po niya na ginamit ng Diyos ang buhay niya upang magampanan ang mas malawak na kalooban at plano ng Diyos para sa sanlibutan. Joseph was able to connect the dots when he said, sa Genesis 50:20, tuloy po natin, masama ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. If there's one thing that Joseph understood is this. He found hopeful confidence that God is at work, not just for him, but for everyone around him. That even in the midst of trial, God is inviting him to work with him, to partner with him, to participate so that God's redemptive plan will take place. Ang ganda po ng isang translation ng Romans 8:28. Sabi po, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa atin pong pagtatapos, gusto ko pong tanungin tayo ulit. Ano ang kalooban ng Diyos sa aking pagdurusa? What is God's will in my suffering? If there's one thing that we can see here is this, God's will is never to deny your suffering, but to defeat your suffering, not in a momentary sense, but in an eternal, everlasting way. Ang kalooban po ng Diyos ay hindi itanggi ang ating mga pinagdadaanan, pero ang makiisa sa atin sa gitna ng pagdurusa. He never meant to invalidate your pain. Even with all those emotions that you feel in between, what God wants is not to condemn you, but what God wants is to involve Himself in the process. Friends, what Jesus wants is to walk with us. Ang nais po ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay lumakad kasama natin sa gitna ng pagdurusa. It is the central message of Christianity that the Son of God entered into human suffering to turn evil on its head on, and eventually as He comes back, that evil, sin, and suffering, and even death will be eliminated for good. God is a sovereign God. He is sovereign over every suffering. But God chose Himself to make the subject of suffering because He loves you and me. He did not want to destroy us because if that's the premise, kung yan po ang naging paraan ng Diyos to just defeat suffering the first time Jesus came back, then we are not here anymore. But Jesus made Himself subject to suffering so He can pay for our penalties. But also when He comes back, that we have learned to choose Him over anything in this world. And that when He comes back, He'll be able to defeat suffering and evil for good. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya ang gusto po ng Diyos ay makiisa sa atin at maglakbay sa atin sa gitna po ng ating mga pinagdadaanan. Roma 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Napakagandang tula na sinulat ni Edward Shalito. The title is Jesus of the Scars when he said, the other gods were strong, but thou was weak. They rode, but thou didst stumble to a throne.
But to our wounds, only God's wounds can speak. Not a God has wounds, but thou alone. Sa hardin ng Getsemani ay nagkaroon po si Jesus ng pagpili. Kukunin niya ba ang mapait na saro o tatalikuran ito? Will he be indifferent and allow us to pay for the penalty of our sin, or will he be involved? And Scripture tells us, friends, that he chose to be involved. Nakiisa si Jesus sa ating paghihirap. Hebreo 4:15-16. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman, hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Isang libro po na napakinggan ko po at nabasa ko po nung ako po ay dumadaan din ho sa pagsubok, nung ako po ay still in my teen years, is this book by Philip Yancey. And one of the things that he mentioned this here is beautiful. Sabi po niya, the surgery of life hurts. It helps me though to know that the surgeon himself, the wounded surgeon, has felt every stab of pain and every sorrow. Ang atin hong tagapagligtas ay ang atin din hong kahanga-hangang tagapayo. Kahanga-hanga po siya dahil siya po mismo ay nakaranas ng ating mga pinagdadaanan. What Pastor Amber shared is a quote from Peter Crift when he said that he did not give us a placebo or a pill or a good advice. Jesus gave us himself. He came, he entered our space and time, and he also entered suffering. Kaya't ang paalala po ng Biblia kapag tayo na po ay mapapakanta ng gusto na nating bumitaw at sumuko sa gitna ng pagdurusa, alalahanin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hebrews 12:1-3, Hebreo 12:1-3, isipin niyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Pag gusto na po nating bumitaw at mapakanta ng pagbitaw sa gitna ng pagdurusa, ay mas lalo po nating ipagkatiwala ang ating mga sarili sa Kanya. Pinaalala po ito ni Pastor Dave, is unang Pedro 4:11, kaya kayong nagtitiis ngayon, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti, ipagkatiwala ninyo ang sarili niyo sa Diyos na lumikha sa inyo, dahil hindi niya kayo pababayaan. Yes, God will allow and not prevent pain and suffering. But friends, let's remember that He will never invalidate our pains. What God did through Jesus and what He continues to do up until this very moment is that He makes Himself involved in the midst of suffering. But the question for us is this, are you also willing to involve Him in the midst of suffering? Are you willing to involve Him by saying, Lord, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven? Dahil yan po ang ibig sabihin ng panalangin pong yan. Sabi nga po ni Adam Hamilton, muli dun sa libro po na binanggit natin kanina, each time we pray the Lord's Prayer, thy will be done, with meaning we are yielding our lives to God's will, and in some way, the kingdom is coming on earth as it is in heaven. Huwag ho tayong mapanghinaan ng loob dahil sa mga pinagdadaanan natin dito sa lupa. Tayo ho ay magpatuloy. Tayo po ay magtiis. At tayo po ay magtiwala upang makamtan po natin ang kabuuang kalooban ng Diyos na kasama po ang kalooban niya para sa habang buhay. Kung naalala po ninyo si Pablo sa 2 Korinto 4:16-18, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming mga katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming spirito araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita.
God's will never be fully understood by the finite mind of man. But friends, His sovereign will, His scriptural will, His specific will, how He deals with us in a very personal way, reminds us that even in the midst of this reality na may mga bagay tayong hindi maunawaan sa buhay, ay pwede po nating pagkatiwalaan ang pagmamahal at puso ng Diyos. Balikan po natin ang Romans 8 at kung paano nagtapos si Pablo. Sabi ho niya sa verses 35 at tatalon ho tayo sa 37 to 39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapigatian? Ang pag-uusig, ang pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Verse 37, hindi. Dahil sa lahat ng ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan ng kasalukuyan at ng hinaharap. Ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Let me echo verse 37. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Higit po tayong magtatagumpay. Higit dahil hindi lang ho tayo magtatagumpay, dito ho sa mga pinagdadaanan, because there are times when we reach the end of our lives here on earth, seemingly, parang hindi ho tayo nanalo. Pero ang paalala pong ito, tayo po ay higit pang magtatagumpay dahil ang kalooban ng Diyos ay hindi lang po para sa lupa, kundi para hanggang sa buhay na walang hanggan. We are called not just to conquer the troubles of the here and now, the sufferings of our today, but we are called so that God can work together for good, for the here and after, for heaven, for eternity, so that He will continually be glorified. Tayo po'y magtatapos sa awiting ito. Paalala na hindi man nating lubusang maunawaan, hindi man nating makita ng buo ang kalooban ng Diyos. Pero pwede ho tayo at iniimbitahan po tayo ng Diyos na magtiwala sa pag-ibig niya at sa puso niya na nagmamahal po sa atin. Work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. For us, His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He sees the master plan.
is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, pinapupurihan po ang pangalan ninyo. Sundin po ang kalooban po ninyo sa lupa, gaya ng sa langit. Pinapakumbaba namin ang aming mga puso sa inyo, Panginoon, dahil tunay na hindi namin maaabot ng kabuuan ang inyong kalooban at kaunawaan. Ngunit salamat sa paalalang minahal ninyo kami at patuloy na minamahal. Panginoon, sa lahat ng aming pinagdadaanan, turuan kaming isuko sa inyo ang amin pong mga tanong, ang amin pong mga pagsubok, aming Ama, at turuan kaming patuloy na magtiwala po sa inyo. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, na hindi ninyo kami pinababayaan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na kahit hindi man namin maunawaan, ay palagi ninyong pinapaalala sa amin, Panginoon, na kayo ay gumagabay at nagmamahal sa amin. Nakikiisa po kaming manalangin para sa mga yaon na dumadaan sa pagsubok. Ang mga may sakit, ang mga dumadaan, Panginoon, sa pangangailangan ng buhay, those who are praying for opportunities to open because they lost their jobs. Mga relasyon na dumadaan sa pagsubok dahil sa maling mga desisyon. Nakikiisang nananalangin sa bawat isa sa panahong ito at pinapanalangin ang kalakasan na nagmumula sa inyo. Panginoon, ang pagpapakumbaba ng puso upang ang kapayapaan ninyo ang sumakop sa aming mga puso, aming Ama. Pinapanalangin ang probisyon ninyo, hindi man ang nais namin para sa aming mga sarili, ngunit ang probisyon ninyo na magtutuon at patuloy na magdadala sa amin sa inyong kalooban. Panginoon, salamat sa regalo ng inyong salita. Salamat sa banal na Espiritu na palaging nagpapaalala sa amin ng kalooban po ninyo. At salamat din sa iglesia, aming Ama, na hindi namin kailangan daanan ang aming mga pagsubok na mag-isa dito sa lupa, ngunit ang iglesia ay regalo ninyo sa amin upang may makiisa sa amin sa aming paglalakbay. Thank you for the gift of church that's able to journey with us in the midst of pain. Father, thanking you for today. Salamat po. At sa mga tanong na patuloy po na bumabagabag sa aming mga puso, isinusuko po namin ito sa inyo. Turuan niyo kami na patuloy na makita at maunawaan ang inyong kalooban upang ang aming mga puso'y magsabi ring, mahal po namin kayo, Panginoon. Nagtitiwala po kami sa inyo. Thy will be done on earth as it is in heaven. Salamat po, Panginoon. Thank you for loving us. Thank you for not allowing things to just take place in our lives. Thank you for intervening. Thank you for involving yourself. We love you, Lord, and in Jesus' mighty name we pray. Amen.